Yeah, what's up mga Master Mark Music here. Maraming nagtatanong sa akin itong mga Master. Ano ba talaga ang pinakamataas na key at yung pinakamababa na key? Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Example, meron siyang original na key G, yan. Love you Lord, all your mercy never fails me. Yan, example, ito, key of G, goodness of God. Then sabi ng ating song leader is, parang mataas sa kanya yung key. Babaan daw yung key. Then yung gagawin natin is, baka dito ka sa D. Yan. Or, baka nasa C ka. Ay, hindi, baka nasa A. Yan. Ang tawag dyan is guessing. Parang hinuhulaan natin yung key hanggat masapul natin. Kumbaga, lahat ng alphabet atin nang nilagay, lahat na ng key para masapul natin. Pero ito yun mga master. Alam nyo ba na merong proper na paraan kung paano kukunin yung mga key? Yung exact na key na komportable lang yung ating mga song leader. Ito yun mga master. Gagamitin natin yung ating 12 notes of music mga master. Example, dito isusulat ko. Yan, nakalagay C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. Yan, bumalik lang ako dito. Example mga master, ito yon. Sa ating goodness of God, meron tayong key of G. Ating key ng goodness of God. Then, nahirapan yung ating singer, yung kumakanta. Yung ating song leader. So, ito yung ating original key. Nilagyan ko na lang ng O key. Original key. Yan. Pag nahirapan siya sa key of G, meaning is bababa tayo doon sa ating key. Tandaan ito mga master na mabuti. Lahat ng nandito sa baba ng ating original key, ito, lahat ng nandito, bibilang tayo ng 5, 1, 2, 3 hanggang 5. O, papunta tayo ng D. Yan. So, lahat ng yan is yan yung mga possibilities na masasapul mo. Yung pinaka-key ng kumakanta sa original. Para maabot ng kakanta pag nahirapan siya. So, dito lang tayo sa mga key na ito. So, example kanina mga master sa kinanta ko, Goodness of God. So, gagawin ko key of F kasi parang nahirapan ako konti. So, gagawin ko siyang key of F. Ito yon. Comparison muna, ito yung kanina. Love you Lord, for your mercy never fails me. Yan, medyo ano yung boses ko doon, di ba? So ngayon gagawin ko siyang key of F. Yan. I love you Lord, for your mercy never fails me. Yan. Komportable na yung boses ko doon sa key of F. So dito yung aking key sa key of F. Kasi, pag sabihin ko key of A, is ito yun siya, mataas siya sa ating original key, sample lang, ulitin ko ulit yung original, love you Lord, for your mercy never fails me. Ngayon, gagamitin ko key of A. Love you Lord, for your mercy never fails me. Yan nasisira na yung mukha ko mga master kasi tumaas siya. Ganon siya mga master. Ganon yung pagkuha ng mga key. So dito naman, pag limbawang nababaan dito yung ating singer, gagawin natin kasi nababaan siya dito sa G. Dito na naman, ito yung 5 nandito. Possibilities yan, nandyan lang yan. Yan. At wala nang iba. Dyan lang yan sa mga key na yan. Ito yung kukunin natin. Pwedeng G sharp, A sharp, B, C. Yan yung kanyang boses. Ito baka may magtatanong, bakit 5 lang siya? So ito kasi yan mga master. Yung pang-6 dito, kung nakikita nyo, yung pang-6 is C sharp na siya. Super low na yon. Kumbaga, masyadong mababa na masyado yun yung frequency na yon. O bihira na lang ang makaabot ng gano'n na mga kanta. At pag
pinilit, hindi na rin kaaya-aya, masyado na rin mababa yung frequency na yon. At dito naman siya mga master, pansin nyo dito kung bakit di man lang paabante, kasi C sharp na rin siya. So same na sila doon sa nota. Ang tawag doon, ito makukuha natin yung lowest frequency. Sa boses natin ito sa boses ng kumakanta. At dito naman yung highest frequency naman. Yan. Kumbaga, nagkakaroon na ng crack dyan ng boses. Yan. Either masyadong mababa at yung isa masyadong mataas na. Yan siya. Lagayin ko na lang dito B, C. Yan. So, vocal crack. Ganun siya mga master. Ganun yung pagkuha ng mga key. Basta't ito lang talaga yung tandaan yung mga master. Yung pattern na to. Example, E. Pag nasa original key ang E, ilalagay nyo siya as center naman. Ngayon, babasihan mo lang siya kung nahihirapan yung kumakanta natin or hindi, or masyadong nababaan siya, ganon. Depende. Halimbawa, pag nababaan siya dito sa key of E, bibilang na naman tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung mga possibilities ng mga key na abot niya. At pag nataasan siya dito sa E, so bibilang naman tayo pababa. D sharp, D, C sharp, C, tapos mag-a-add tayo ng B dito. Yan. Kasi ito yung mga nota na to is umiikot lang yan. Simultaneous yan. Walang hangganan yan. Yun siya mga master. Napakadali lang ito mga master, pero napaka-effective nito mga master. At hindi lang to para sa mga musician. Para din ito sa mga singer. Halimbawa, wala kang interest sa mag-play ng instrument, ini-instrument. Hiling mo talagang kumanta. At least man lang alam mo yung key ng kinakanta mo. Para for example, pagkakanta ka, kahit wala kang alam sa instrument, at least alam mo tong pattern na to or yung formula na to. Example, nahirapan kang kumanta, din sabihin mo, anong key yan? Magsabi sila is key of A tayo. Then sabi mo mag-change tayo, key of ano tayo, G. Kasi alam mo na pag A, pag nahirapan ka sa A, so G yung mababa na pitch doon. Yun siya. Kumbaga, hindi lang ito talaga para sa mga musician, kundi para nito sa mga kumakanta. Napaka-useful ang formula na to. So, yun lang siya mga master. Sana nasagot natin yung mga tanong ng ating kamaster. At ito na, sasagutin na natin kung ano yung key na pinakamataas at pinakamababa. So, ito po yan mga master. At totoo, wala po dyan sa isa. Wala pong mataas na key at walang mababa na key. Nagdidepende lang yan sa range ng kumakanta. Yan, ganun siya mga master. Yung key kasi natin is 12 lang yung ating mga key. Nagkakaroon lang yan ng mga octaves yan. Example ito, kagaya ng B natin dito, yung C yan, octave lang din yan nandito. Kumbaga, pag inoctave mo ng inoctave yan, so mag-low-low masyado na yung tunog hanggang mawala. Hanggang wala ng boses kumbaga. At pag ito naman, pag pataasin mo na naman yung octave na to sa pinakamataas yan, dugtong-dugtong ka nang yan, C, D, gano'n, so on so forth. Sobrang taas na yun na magpipade na siya, mawawala na siya. Yan. So, nakadepende sa kumakanta. Kasi lahat tayo, kanya-kanya tayo ng vocal range. Yan. So, yun siya mga master. So, yung basihan mo is kung ano lang yung kaya mo na abot, yun yung basihan mo. Then, ikaw nang bahala doon mag-adjust kung mataas ba sa'yo yung kanta o mababa ba. Yun siya. So, hanggang dito lang sa video natin ito mga master. Alam ko na may natutunan kayo dito mga master. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo na mahilig din sa gitara. So, hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.